Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan po ang KRCI Kids. Kulang pa po yan. Madami pa po mga bata sa church. Dahil nga lang po sa sitwasyon na hindi po pwedeng magsama-sama ngayon. Subalit, antabayanan niyo po sa mga susunod na araw at buwan ay makikita po ang lahat ng King's Revival Kids Choir. Sa pangalan ni Jesus, tayo po ngayon ay mananalangin bago po tayo mag-awitan para sa ating Panginoon. Pumikit po tayo ng ating mga mata. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito na pinagkaloob muli sa amin. Salamat po sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat po sa pagtatagumpay at natalo na po namin ang crisis COVID-19. At sa pangalan ni Jesus, kami po ay muling maglilingkod sa iyo sa pamagitan ng ganitong pagsamba sa iyo sa aming tahanan. Gabayan niyo rin po ang bawat nanonood ng video stream na ito. Pagpalaan niyo po sila. At dalayan ko po, nagabayan niyo po hanggang sa matapos ang aming gawain na ito. Ang lahat ng ito po ay aming tatagubilin at ihahabilin sa ating pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Lahat po ay magsabi ng Amen. Tayo po yung mawit, awitin po natin yung To Get the Touch From. Lord.
just be with me sa awitin yung Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glorious divine, Heir of salvation, foretaste of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, perfect delight, visions of hunger, visions of fortune, the force on my side, force on my side, angels descending, angels descending, bring from above, bring from above, echoes of mercy, echoes of mercy, whispers of love, whispers of love. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect submission, all is at rest, all is at rest. I am my Savior. I am my Savior. I'm happy and blessed. I'm happy and blessed. Watching and waiting. Watching and waiting. Looking above. Looking above.
Hallelujah! Napakasarap po umawit sa ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Salamat po doon sa tatlong bata na yon. Si John Denrick, si Mira Pei, and si Gian Gabriel. At purihin po ang Panginoon Diyos. God is going to use our children. And kayo din po, ang ating mga anak dyan sa church, i-ready nyo na po sa darating pang mga linggo ay sama-sama po sila magpupuri, pagpapasalamat. And I am praying that we will be having a children's church soon. Amen! Muli po sa araw na ito ay binabati ko kayo ng isang magandang araw, ang huling linggo ng Mayo. Halos sa kalagitnaan na po tayo ng taong 2020. And still, the pandemic is here. And wala naman pong magagawa yan kahit anong mangyari. And the fact is, yan naman po ay pantakot lang sa ating mga mananampalataya. At naniniwala ako, God is going to linisin ang bawat isa, ang kanyang iglesia, siya kabubuti, at ikalalago ng kanyang gawain. Purihin ng Panginoon. Let us mag-ready po tayo ngayon sa araw na ito. I want you to open your Bible in Luke chapter 6, verse 43 to 49. Basahin ko lang po yung verse 47. This is about the person who built the house upon the rock and upon the sand. This is the continuation of what I have been preaching last Sunday. Luke 6:47. Ang bawat lumalapit sa akin ay pinakikinggan ang aking mga salita, at ginagawa, at ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad niya. Purihin ng Panginoon. Nais ko pong basahin pa ang ibang talata. This is about how to be prepared. Anong gagawin natin sa turo ng ating Panginoon Diyos. In Hebrew 11, chapter 16, sabi nga po doon but now those people, they desired a better country, yung ating mga forefathers noon, that is unheavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He had prepared for them a city. Sa Tagalog ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanilang pinaganda sila ng isang bayan. So tayo pong mananampalataya, dapat po ay lalo tayo maging bold dahil alam natin na meron tayong pupuntahan ang tinatawag natin na langit. In Hebrew 11, verse 7, sabi nga po doon ay, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Diyos, sabihin ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakita, dala ng banal na takot, ay naghanda, he prepared ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayanan. Sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Just take note, sabi nga doon ay, he prepared an ark to the saving of his house. At tayo din po mga mananampalataya, we are to prepare our family, our church, our neighbor for the coming of the Lord Jesus Christ. But before that, dati na po nating ginagawa yun We are preparing for the coming of Jesus, pero parang hindi tayo lang aware sa mga pwede pang mangyari. In Zephaniah chapter 1 verse 7, sabi nga, hold thy peace at the presence of the Lord. For the day of the Lord is at hand. For the Lord had prepared a sacrifice, and He had bid His guests. Sabi doon, maging mapayapa tayo sa harapan ng Panginoon Diyos, sapagkat ang kaarawan ng Diyos, the day of the Lord, ay malapit na. Sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang hain na kanyang itinalaga ang kanyang mga panauhin. Another verses, Isaiah 64 verse 4. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither had the eye seen. O God, besides thee,
what He had prepared for him that waited for him. Sapagkat hindi narinig ng tao mula ng una o nauliganan man ng pakinig o ang mata ay nakakita man ng Diyos liban sa inyo na iginagawa niya ang kabutihan naghihintay sa Kanya. So be prepared, hallelujah, for Him that waited for Him. And nakita ho natin dito na may mga tao kaya nga maraming dagsa ang katatakutan, ang pangamba. It is because they are not prepared. Hindi sila nakikinig sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kumisan ay mas may panahon sa salita ng mundo. Kaya nga sabi doon sa 6 of Luke, verse 47, sabi niya, tingnan niyo dito, ito ang tao. Sabi nga, tingnan niyo ito ang klaseng tao hinahanap ko na katulad na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. And another one in Malakay chapter 2, verse 2. If you will not hear, and if you will not lay it to heart, to give glory unto my name, said the Lord, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessing. Yet I have cursed them already, because ye do not lay it to heart. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi niyo ilalagak ang inyong puso upang bigyang kalulatihan ang pangalan ng Diyos, sabi ng Panginoon ng Hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking sumpain na inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi niyo inilagak sa inyong puso. Well, pandemic, plague ay dumating. It is because hindi natin sinapuso ang utos ng Panginoon Diyos. We are not ready. Hindi natin hinanda ating mga puso, hindi natin dininig ang salita, ang pangaral. Mas maraming tayong nabasa, narinig sa media. Mas marami tayong narinig sa ating mga kaibigan, sa ating mga gadget. Pero sa salita ng Diyos, ay parang kulang o hindi sapat ang ating panahon. And that's why God is warning us. Kaya nga tayong mga mananampalataya na lumalapit kay Kristo at ang bawat sa lumalapit sa Kanya ay dapat pakinggan, dapat suriin, at dapat nating isa buhay ang bawat narinig at nabasa natin mula sa Biblia. In Luke chapter 6, mababasa natin doon ang pagpapagaling ng Panginoong Hesus, ang mga katanungan tungkol sa pagbabalik niya, ang mga taong nagtatanong na kung kailan ang pagbabalik, at the same, wala pong pagbabago. Kung ano yung nangyari noon, ganyan din po nangyayari ngayon. Maraming katanungan, maraming nagtatanong, maraming naghahanap kung kailan babalik si Kristo Jesus. But God is going and gusto niya makita na tayo prepared to face this present situation, the pandemic. We are to face the pandemic. Are you prepared? As well as you are prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Sa kasalukuyan, ano ang iyong ginagawang paghahanda? Iniisip mo ba ang magiging kalagayan mo kung sakaling magtagal pa ang krisis na ito? Ano ang may papakita mo sa mundo o sa mga tao na klaseng pamumuhay na handa na pwede nilang gayahin, na pwede nilang maging batayan sa pamumuhay? Dapat tayo pong mananampalataya, nakikita po sa atin yung klase ng buhay Kristiyano. Dapat pinapakita natin, tayo po dapat maging modelo. Last Sunday, I talk about some principles on how to be prepared sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ang Biblia po ay siyang ating batayan at gabay na nagsisilbing ilaw ng ating buhay at ng ating kinabukasan. At sa araw-araw na balita ngayon, marami po nagtatanong kung kailan matatapos po ang pandemic na ating naranasan na nagbibigay takot at pangamba sa ating lahat. Ano nga ba ang nakakatakot? Ang magkaroon ng virus? Nakakatakot bang mamatay? Makakatakot bang ma-hospital? Makakatakot bang ma-quarantine? Nakakatakot bang ma-lockdown? At di makalabas ng bahay? Di makapaglibot? Dahil ang naipamulat po sa ating ng mundo ay yung maging malaya. Gusto natin malaya, walang pakialam ang bawat isa.
Ni sometimes ayaw nating makialam ang Diyos sa atin. Kaya nga, yung mga gusto ng Diyos ayaw natin. At ang gusto natin gawin ay yung gusto lang natin na ayaw ng ating Panginoon Diyos. So, gusto natin, dahil pinamulat sa atin yung malaya, masaya at maligaya ang ating sarili. Kaya naging mahirap sa bawat isa ang maranasan na naging limitado ang bawat galaw at pamumuhay. Kaya nga ang takot ay ganun lang sa bawat isa. Yan ay dahil din sa di pagtalima sa aral mula sa Biblia at pamumuhay ng ayon sa itinalaga ng ating Panginoon Diyos. Talagang, ang tanong ko, ano bang hirap ng mamuhay na may kabanalan at kasama ng Diyos? Kung minsan, nahihiya pa nga tayo na masabing napakabadal. Ngayon, gustong-gusto na lahat ng tao dahil gusto ng kaligtasan. Yan po dahil din nga sa di natin pagtalima sa Biblia, sa salita at sa utos ng Panginoon Diyos sa pangalan ng ating mga pastor, na kung saan ito ang nakadesign sa atin, ang mamuhay na may kabanalan, katapatan at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Ang ating isip lagi po ay nakatuon lagi sa makamundong pamumuhay. Kung kaya, masakit po ito sa bawat isa na ang present condition of life ay parang kontrolado. Walang kalayaan. And nobody wants na matali. Yan ang gustong-gusto natin. Subalit, ang nakalimutan natin ay yung magpatali sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Remember, until today, we are still experiencing the grace of God. Samantalahin natin to. Hanggat may biyaya ang Diyos, may kalayaan tayo, karapatan na lumapit, magsisi ng kasalanan, mamuhay na may katapatan, mamuhay na may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon Diyos at tayo maglingkod. And that's all. If you love His commandment, you will love God. If you love God, you will love His commandment. You will obey whatever the Bible said. The Bible said in Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on earth. Kung ikaw ay totoong binago ang buhay, ang hanapin mo ay yung makalangit na bagay na galing sa itaas. Yung mga makabanal na bagay. The right, truth, and honest thing. Tandaan po natin na wala pong makating sa langit, na ang puso't isipan ay punong-puno ng makamundong bagay. In Psalms 27 verse 1, sabi, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of your life, of whom shall be afraid? Ano ba dapat ikatakot natin? Ang Diyos ay sa atin, wala tayong dapat ipangamba. Ang virus na yan, sakit lang po yan eh. Pwedeng pumatay ng katawan yan. Pero dapat po yung kaluluwa natin, hindi kayang patayin at hindi kayang ilayo sa presensya ng Panginoon Diyos. At kung tayo ay sa Diyos, wala tayong dapat ipangamba, sa halip ay magbunyi po tayo dahil sa malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dapat nga po ipamalitan natin na ang karanasang ito ay bahagi ng plano ng ating Diyos at dahil sa katigasan ng ulo ay hinayaan niya na mangyari mga bagay na ito. You see, how great is the love of God. Hinahayaan niya ito. At dahil sa katigasan ng ulo ng bawat isa sa atin. So, in Luke chapter 6 verse 47, Jesus described a person who put their trust in Him in carefully live a life with God. Ang tao ito, hindi siya natitinag na dumating ang mga pagsubok sa buhay. Dinidescribe dito ng Diyos o pinapaliwanag ang klase ng tao o mananampalataya na mamumuhay dito sa ibabaw ng mundo. And God told the disciples, sabi niya, ganito ang gawin nyo. Na pakinggan yung salita ng Diyos at isagawa at ituro ko sa inyo kung sino ang katulad niya. Ang katulad niya, ang bawat lumalapit at pinakikinggan ang kanyang salita at ginagawa, ito ang katulad niya. Ang katulad niya ay yung nagtayo
ng bahay sa ibabaw ng bato. Hindi siya natitinag kahit na dumating ang mga pagsubok sa buhay. Immovable. And tandaan natin, sa ilalim biyaya ng Diyos, dapat hindi tayo natitinag. It is because the power of the grace of God is still here. Ay, hindi nagbabago ang Diyos sa iyo. God will answer your prayer. God will give you everything. He will provide everything to you. Lahat ng gusto mo ibibigay ng ating Panginoon Diyos habang may biyaya na ating naranasan. Hanggat hindi dumating ang Panginoong Jesus dito sa ibabaw ng lupa at hindi niya sinasabing, dito tayo manatili sa ibabaw ng lupa. Dito tayo manira. No! Because we have a place, we call it heaven, na siyang ating tunay na tahanan. Remember, why is it that there is still maraming virus, maraming plague, maraming salot? It is because this place is not our home. Ang ating tahanan, itong mundo nito ay pansamantala lang po, hindi pang matagalan. Kasi kung pang matagalan to, so talagang dito ito ipopokus ang aking buhay at ang aking pamilya. But my focus of attention, a place, we call it heaven, that is our true home. But the question is, are you ready? Are you prepared? Paano natin papakita na tayo'y namumuhay? Paano natin papakita na tayo prepared sa ganitang sitwasyon? Remember, whether you like it or not, whether you are Christian or not, whether you are rich and poor, at the same time, lahat tayo pantay-pantay, tayo po ay makakaranas ng crisis na ito. Kahit nga po yung nasa kaharian, nakakaranas ng crisis. Maging ang ating presidente, ang bawat isa, walang pinipili ang crisis na ito. Pero tayong mananampalataya, ano ipapakita natin sa mundo? Ano ang dapat nating klaseng pamumuhay na ipapakita o hihayag sa mundo na kung sa gayon mabigyan din natin ng kalakasan, mabigyan natin ng hope, ng pag-asa, mabigyan natin ng kasiglahan ang ating mga nakahubiling mga tao. Ano ang dapat natin gawin? Pakinggan natin ang salita ng Diyos in verse 47. Dapat ang isang mananampalataya ay namumuhay kasama ang Diyos. We should show to the world, ipakita natin sa mundo na ang buhay na kasama ang Diyos. Ang nagpapatakbo ng buhay natin ay ang ating Diyos dapat. Nagtitiwala sa ginagawa ng Diyos na ang lahat ng bagay na maganda. Tandaan natin, kapag kasama natin ang Diyos at nagtitiwala tayo sa Kanya, all things are beautiful. And in His time, all things are beautiful. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Wala pong imposible sa ating Panginoon Diyos. God will provide everything. Kanilang maga lang, pagising ko sa maga, may blessing na pong dumating sa amin. Mayroon mong kapatid na nagdala po sa amin ng masarap na, anong tawag doon? Inasal, chicken inasal. At sarap po nun. That is free. And lately lang, may nagbigay po sa akin ng financial aid. Hindi ko na sabihin mga pangalan na nagbigay, but God, ang Diyos ay nagpo-provide ng lahat. God knows, wala po kaming hanap buhay ng misis ko, retired ng misis ko, but God provide. Paborito po nating laging banggitin ang Romans 8:28. Sabi nga doon, we know that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Na ating pong naranasan ngayon ay isang proseso sa ating buhay upang matuto tayong sa Kanya ay magtiwala. Kaya nga doon makikita natin na all things work together for good. We are in the process. Chinecheck tayo. Sinusuri tayo kung karapat-dapat nga tayo lahat po ay pwedeng manirahan doon sa langit. I remember my grandchild, yung maliit kong bunso kong apo, sabi niya sa akin,
Papa, pinagre-ready ba tayo ng bahay ni Jesus sa taas? Sabi ko, oo. Kaya nga dito sa ibabaw ng lupa, hindi natin ito tahanan sa langit. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, gusto kong pumunta roon. So, may proseso po ang mga bagay na ating naranasan. At upang matuto tayong sa Kanya ay magtiwala. Kasi kung wala pong mga pagsubok sa buhay, walang mga ganitong bagay na nakaranasan, siguro walang tatawag sa taas. Wala anong gagawin ng Panginoon Diyos kung everything is perfect. Wala na po eh. Subalit hindi po perfecto ang mundong ito at ang ating buhay. And that's why God is not yet finished sa ating buhay. God is preparing. Piniprepare ating puso't isipan. Hindi yung dito sa ibabaw ng lupa na maranasan natin ang kasaganaan. Subalit, ang kaluluwa naman ay may kalungkutan. Ang gusto ng Diyos, may kasaganaan ng puso, ang kaluluwa, kahit may kalungkutan dito sa ibabaw ng lupa. Of course, God will not forsake you. Hindi Kanya pababayaan. Subalit tayo po'y matutong tumawag sa Kanya at mamuhay na kasama ang Diyos. He is a person who stay nearer to God. Ang taong ito na namumuhay kasama ang Diyos ay siya'y laging malapit sa ating Panginoon. Without God, life is purposeless. Tandaan po natin, life is profitless, miserable, walang kabuluhan, meaningless. But sa ating Panginoon Diyos with God, it will ultimately make sense. Doon nagkakaroon ng ganda ng buhay. Doon nagkakaroon ng kabuluhan ang iyong buhay kung kasama mo ang ating Panginoon Diyos. And that's why we need a life with God. Siya o ako o kayo ay dapat namumuhay kasama ang Diyos. Kapag nasa Diyos tayo, di niya tayo pababayaan. Sapagkat in times of trouble, He shall hide us in His pavilion, sa Kanyang lilim, sa Kanyang presensya. In the secret of His tabernacle, He shall hide us, and He shall set us upon the rock. Psalm 27 verse 5. Wala po tayong dapat ikatakot, ipangamba. Ang kailangan lang po natin ay mamuhay na kasama ang Diyos. We should have a life living, working, trusting with God. God loves us so much. The good news is this. In spite of this crisis, kung namumuhay ka sa lilim ng Panginoon Diyos, sa pamumuno ng ating Panginoon Diyos, hindi ka dapat matakot. Dahil ang kaaway ay ang ating Diyos, hindi po tayo. Purihin Panginoon. Pangalawa po, ang dapat nating pakita sa mundo ay yung tayo po ay nakikinig at nabubuhay sa bawat salita ng Diyos. Ibig sabihin na, tayong mananampalataya o tayong bawat nilalang, we should have a life with the Word of God. The Bible says, na liwanag po yun, na tayo po ay tayo po ay dapat mabuhay sa salita ng Diyos, hindi lang sa tinapay ng sanlibutan. Tayo po ay dapat kumain ng salita ng Diyos. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but to every word that proceeded from the mouth of God. Ang salita ng Diyos po, ang tunay na tinapay ng Diyos. Kaya nga sabi sa verse 47, chapter 6 of Luke, dapat po pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Biyaya po ng Diyos na tayo magsaya at gumawa ng nais natin sa buhay. Ang nais natin na kumain, that is biyaya ng Diyos. Kumain at uminom at makita ang ating mga pinagpaguran. Yan ay biyaya ng Diyos. Subalit ang lahat ng yan ay regalo sa atin ng Diyos. Basahin niyo po Ecclesiastes chapter 3, verse 12 to 13. Lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Subalit, huwag nating kaligtaang pagbulay-bulayan ang mga sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita.
Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ability to rejoice and to enjoy life. Without God, hindi natin kayang i-enjoy ang buhay natin. Ang COVID-19 ay wala pong puwang at di makapagbibigay ng saya sa atin. Only the Word of God. The only one who enjoys and exudes the gift of rejoicing ay tayo pong mga mananampalataya dahil Diyos lang po ang makapagbibigay sa atin ng magandang pangitain at pag-asa na kailangan na masustain ng buhay na may kagalakan. Kahit na ano pong mangyari, kahit na may crisis o ano paman, because our hope is in the Lord. Psalms 39 verse 7. Ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon Diyos. In Psalms 119 verse 5, ito po sinasabi niya, Thy word is a light unto my path. At tayo po ay dapat magsilakad sa liwanag ng Panginoon. And God is expecting us that we are prepared when storms of life or crisis come. Dapat po nagsisilakad tayo sa liwanag ng ating Panginoon Diyos. Yan po sinabi sa Psalm 119 verse 105. The word is a light unto my path. Read the Bible, study the Bible, live with the Bible, share the word of God. Alam nyo, wala tayong, kung tayo magkagutuman man, maubos man ang mga ayuda, mga support ng gobyerno, kung ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, hindi ka gugutumin ng ating Panginoon. Because ang kaluluwa mo ay malusog. Aanhin mo ang kalusugan ng katawan kung malnourished naman ang iyong kaluluwa. Mas gugustuhin ko pong mabusog salita ng Diyos kaysa pagkain ng sanlibutan. Matthew 4:4. The man shall not live by bread alone, but to every words of God. Amen? Amen? Say amen. Hallelujah. Pangatlo po, siya po ay namumuhay sa salita ng Diyos. Hindi lang siya, hindi lang po siya, yung nagbubulay-bulay, yung buhay niya with the Word of God. Siya po ay nabubuhay kasama ang salita ng Diyos. Pinamumuhay at namumuhay sa salita ng Diyos. Hindi lang po siya nakikinig o nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dahil yung po nakikinig, nagbubulay-bulay, ay may panahon siya, mayroon siyang devotion, mayroon siyang pansariling pag-aaral sa salita ng Diyos, nakikinig siya, at ito ini-apply niya sa kabuhay. Ngayon, siya ay namumuhay. Ikaw man ay nagtatrabaho sa malayong lugar, ikaw man kahit saan, dapat pong mamuhay sa salita ng Diyos. Sabi nga doon sa Matthew 4:4, man shall not live on bread alone, but to every word that proceeds out of the mouth of God. Ang tunay na magbibigay ng walang hanggang kalakasan ay ang salita ng Diyos. Marami ang sumusunod sa Diyos dahil sa pagpapala at biyaya na nakakamtan. Subalit, di lahat ay matibay at handa sa maaring dumating na pagsubok ng buhay. Mga kapatid, yan po ang gusto ng ating Panginoon Diyos. We should be prepared. Ano mang mangyari, may crisis man o wala, dumating man ang ating Panginoon Diyos ngayon, o medyo maghintay pa tayo, the question is, are you prepared to face God? Are you prepared to face the situations like this? Kaya nga doon sa Luke 6:47, sabi niya, ang katulad niya, in 48, he is like a man which built a house, and dig deep, and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the streams beat vehemently upon the house, and could not shake it, for it was founded upon the rock. Tulad niya isang taong nagtayo ng bahay na humukay at pinakamalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang baha, ang bagyo sa buhay, hinampas ang bahay na yon at hindi nakilos sapagkat
nakatirik na mabuti, and it was founded upon the rock. My question, mga kapatid, are you prepared to face this pandemic? Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan matatapos ang crisis na ito sa ating buhay. But subalit dapat yung principles na aking nihiyag ngayon, dapat pamuhay natin. Kung dumating man ang pagsubok na buhay, dapat makita sa iyo na ikaw ay nagpapatuloy na mamuhay na kasama ang Diyos. Pangalawa, dapat po ay lagi nating pinagbubulay-bulayan ang kanyang salita. At ang pangatlo, dapat po tayo'y namumuhay sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo. At nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. At muli, ito po si Pastor Eden ng King's Revival Church. Subalit, bago po magtapos, nais ko pong, at manalangin tayo, nais ko pong magpasalamat po sa inyong lahat na bumati sa aking kaarawan kahapon. Di ko man kayo isa-isahing ma-replyan, subalit, sasabihin ko po sa inyo, kayo po ay treasures na binigay sa akin ng ating Panginoon. Kayo po ay naging pagpapala sa akin. Marami pong salamat sa mga bumati. Dalangin ko po na pagpalain po kayo ng higit ng ating Panginoon Diyos at nawa po ay makita ko kayong lumalago at matibay at lalo pang tumitibay na mamuhay bilang isang mananampalataya. And I pray na tayo po ay makikita-kita pa, hindi man dito sa ibabaw ng lupa, kundi doon po sa langit na ihinanda ng ating Panginoon Diyos. Purihin po ang Panginoon Diyos at binabati ko rin po ang mga magdiwang at magdiriwang ng kaarawan. At binabati ko po si Kumaring Biluan, si Carol, birthday din kahapon. Yung may mga ka-birthday ako sa Kabanatuan, ng asawa ni Sister Bernadette. God bless you, pagpalain ka ng ating Panginoon. Sino pa yung may kaarawan ka? Si Brother Leo nagdiwa ng kaarawan. Purihin ng Panginoon Diyos. Salamat sa spaghetti, Brother Leo. Sino pa? Si Erwin dyan sa Kabanatuan, naka-birthday ko rin. At ang tatay ni Sayan Bruce, naka-birthday ko rin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, dagdagan pa na maraming taon na inyong buhay. At dalangin ko na maging kaliwa-liwanag ang inyong buhay hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. Salamat po kay Kenneth Esteban na patuloy po siyang mabilis na nakarecovery sa kanyang karamdaman. Ganyan din kay Kimberly Kate, ang aking inaanak. Salamat nakarating ka ng Maynila. Ingat ka dyan. And sila Darwin and Maricel Gabay, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sila Marlo and Christine Caparas. And to all the family ng King's Revival Church. At ang mga taga-Bubon at ang mga taga-Santo Niño Tercero, pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At sa lahat po ng may kaarawan, binabati ko po kayo ng isang maligayang araw para sa inyo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw nitong pinagkaloob niyo sa amin. Bagamat kami po ang bawat isa nasa tahanan, dalangin ko po na patnubayan niyo po ang bawat isa saan man sila naroon, at yung mga nag-umpisa na pong maghanap buhay, magtrabaho, bumalik sa kanilang mga hanap buhay, dalangin ko po na lukuban niyo po sila ng banal na dugo at ingatan niyo po sila saan man sila pumaroon. And we pray, Father God, that this crisis, the COVID-19, ay mawawala na agad sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At dadalangin ko po ang biyaya niyo po, Panginoon Diyos, ang maranasan ng bawat isa. And I pray, Father God, yung lahat po ng mga nasa abroad, ang Borotas family, ang pamilya ni Sister Marisa, ang pamilya ni Sister Maribel, ang pamilya ni Sister Catherine, oh Lord God, ni Alex, gayon din si Brother Paul. Hallelujah, pagpalain yung mga taong ito at ingatan, Panginoon, bagamat hindi po namin sila nakakasama, lagi po namin silang kasama at kasama yung lingkod sa aking puso. Dalayan ko po na kayo po mag-ingat sa mga taong ito at lalo niyo po silang gamitin at pagpalain upang maging pagpapala sa iba. I pray, Father God, hallelujah, sila Marlo, sila Darwin Gabay, pagpalain niyo po sila at ingatan saan man sila naroroon.
Hallelujah, purihin ka, Panginoon Diyos, ang mga taga-Bubon, Santo Niño Tercero, ang lahat po ng pamilya ng King's Revival Church. Ingatan niyo po sila at pagpalain at dalahin ko rin po na makita po sa bawat isa sa amin ang tunay na pamuhay pananampalataya na siyang nagsisilbi, Panginoon Diyos, na iyong batayan upang maging matibay ang kanilang pamumuhay. And I declare, Father God, na ang immovable light, Father God, ay kanilang maranasan. And I pray, Father God, saan man sila naroon, anumang nangyayari, naniniwala ako na ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay prepared at hindi po matitinag ang kanilang pananalig sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon Diyos. At salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Sister Nova at ang kanyang pamilya, sila Brother Francis, Father God, ang kanilang pamilya. Pagpalaan niyo po ang kanilang buhay. Salamat po. Patuloy ko po itinataas ang kanilang buhay sa iyo. At ang pag-iingat niyo po, Panginoon, sa buhay sa Santo Espiritu ay kailang maranasan. Muli po, Panginoon, salamat po sa aming pong pansamantalang pagwawakas. Dalahin ko po na gamitin niyo pong pagpapala ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Ama at ng Anak, Santong Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.